Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay pattern para sa tube blouse. Ang uunahin po natin i-drop o gawa ng pattern ay ang front o yung harapan po. Yung pong sa ating bolero na Filipiniana bolero, ang inuna po natin gawin ay ang back pattern. Dito po ay front pattern naman ang uunahin natin. Guguhit lang po tayo dito ng straight. Kukunin natin yung kalahati ng ating shoulder. Gayon din ang kalahati ng ating neckline o yung back neckline. Pagkatapos po ay magpababa tayo dito ng 1 1/2 inches. Connect lang po natin ang back neckline dito po sa ating shoulder. Pagkatapos po ay sumukat ulit tayo ng 1 1/2 inches, 1 1/2 inches para po ito sa front shoulder. Ginagawa po natin to kahit na tube blouse ang agawin nating pattern para makuha natin yung ating bust point. Ito po yung kalahati po nito ay 3/4 dahil 1 1/2 inches po. Tapat lang po natin dito yung 3/4. Pagkatapos po ay sukatin natin yung ating bust height. Ito po ay 11 inches. Kunin na rin natin yung lalim ng ating tube, 7 inches. Gayon din po yung ating front figure na 19. At yung blouse length po natin ay 22. Straight line po natin ito mula dito sa ating depth o lalim po ng ating tube blouse. Gayon din po itong ating pinaka height ng bust height. Ito pong ating waistline. At yung blouse length. Magdagdag po tayo ng 1 inch dito para mamaya i-connect natin. Ngayon, kunin naman natin ang ating 1/4 ng bust po natin na 10 5/8 plus 1 inch po yan. Dahil mas malaki po yung harapan pattern po natin. Pagkatapos po, ang waist po natin ay 8 3/4. Sukat po natin. Ang gagawin po natin tax dito dahil malaki yung dibdib tapos maliit ang waist po niya ay 1 1/2 po. 1 1/2 inches. Ngayon, yung pong mga nababago po yung tax natin kung maliit naman po yung bust at maliit din po yung waist natin ay pwede na po yung 1 inch. 1 inch po doon. Tapos ang heel po natin ay 10 1/2. Pagkatapos po, kunin na natin yung ating bust distance na 4 1/4. Hinati na po natin yung sa dalawa dahil 8 1/2 po yun. 4 1/4 dito rin po sa ating waist. Ngayon, dito po ay maglagay tayo ng 3/4 inch dahil ito po ang pinaka-tax natin. 3/4 inch. Tapos dito naman po ay mag-down tayo ng 1 1/2 inches. Ito pong ginagawa namin pagpapattern ng tube blouse ay sa sarili lamang po namin itong pamamaraan. Binabahagi po namin sa inyo. Sana po ay magustuhan po ninyo. Gagamitin po natin ito.
para sa ating pinaka-tax natin. Ito ilagay natin sa pinaka-center ng bus point natin. Pero ito pong dinaw natin na 1.5 inches, doon po natin tayo hihinto. Bali ganyan po ang magiging kalabasan po nito. Dito lang po tayo. Tapos, dito sa bus point, ay idiretso lang natin. Pagkatapos naman po, ito namang kabila. Ganun din po ang gagawin natin. Connect lang din po natin. Tapos dito naman po, bago natin kuhanin yung pinaka-tax dito sa ibabaw, ay sukatin muna natin yung kalahati ng ating armhole mula rito. Gamit muna tayo ng pencil. Ay 11 inches po yun. Pagkatapos po, ito ay sa sarili lamang namin pamamaraan, ipapakita namin kung paano kami kumuha dito sa manikin. Kukunin ko lang po itong manikin. Ito pong pinaka-overbus niya. Ito lang kung ating makikita. Dito po sa ilalayo ko lang po sandali. Sa pagkuha po namin ng tax, ito po ay yung pinaka-gilid ng sa ilalim ng ating kilikili or armhole natin, ay doon po natin ilagay yung ating tape measure. Tapos yung sa nais natin na lalim ng ating tube blouse, ay ilagay po natin yung tape measure para makuha natin ang sukat. Ganun po yung ginagawa namin para lapat po dito yung harapan ng ating ginagawang pattern. 20.5 yung ating sukat sa pinaka-tax natin sa ibabaw na yung overbust po natin. Kaya ito, sukatin lang po natin ito 3 5/8. Pagkatapos po dito sa pinaka-ibabaw po dito, i-connect muna natin ito, yung ating pinaka-side seam. Ngayon, dito po, yung 3 5/8, itapat lang natin dito sa pinakadulo ng ating side seam sa may armhole, sa may kilikili. Pagkatapos po ay yung 10 1/4, i-mark lang po natin dito. Pencil muna yung gamitin natin. Kasi, i-check pa po natin yan kung saan yung pinakatapat po nito dito. Po-fold lang po natin itong ating pattern para makuha natin kung nasaan po yung tatapat po yung pinakalalim niya. Yan. Bali dito po yan. Ngayon, ay kukunik na po natin itong ating tax dito. Mas maganda ito yan. Para mas maobra.
Tapos gamitin natin to para nakabilog yung ating, hanapan po ninyo kung saan mas maganda yung bilog ng ating tops, yung ating bus. Tapos dito din, para pabilog po, saka natin i-ballpen para mas makita po ninyo. Yan. Dito po tumapat yung pagka-fold natin, kaya dito natin i-connect yung ating pinaka ibabaw ng ating tube. Yan. Pagkatapos po, dito naman ay i-connect lang po natin itong 1 inch na dinagdag po natin dito sa ilalim ng ating blouse length para makumpleto na po itong pattern ng front ng ating tube blouse. Tapos na po yung ating front na pattern, yung back naman po ang gagawin natin. Kopyahin lang po natin ito, yung ating, ito po folded po ito ha, yung ating front na center ay center front ay folded po. Ito pong back, hindi po ito folded. Ito pong back na to na pattern ay hindi po ito folded. Ikunin lang po natin yung pinaka mark natin dito sa front para mamaya hindi na tayo maguguhit. Straight lang po natin ulit ang linya. Ito po yung pinaka bust natin. Ito po yung sa waistline. At ito po yung ating blouse length. Dahil dito po sa ating front pattern ay nagdagdag tayo ng 1 inch dito sa bust. Dito po ay hindi na. Ang susukat lang po natin ay yung eksaktong niya na sukat ng bust na 10 and 5/8. Dahil sobra po tayo ng 1 inch dito, ilalagay po natin yun sa pinaka-tax natin dito mamaya. At dito naman po, ang waist natin ay 8 3/4 plus 1 inch na lang po. Dahil likod po ito, yun ang pinaka-tax po natin, sukat ng tax natin. At yung ating hip 1 ay ganun pa rin na 10 and a half. Yung bust distance natin ay 4 and 1/4. 4 and 1/4 po, pati sa waist, pati dito po sa pinaka blouse length. Ngayon dito, dahil 1 inch lang po itong kinuha natin, ay ganun din po ang gagawin ninyo. 1 inch lang din po ang gagawin natin tax. Gayon din po dito sa pinakaibabaw.
Pagkatapos ay saka po natin i-connect. Kung mapapansin ninyo, hindi ko pa po ito nilalagyan ng side seam kasi kukunin pa po muna natin itong size dito ng ating kung ilan po yung sukat na tinaas natin dito sa pinaka side at saka sa armhole, ganyan din po yung sukat. Pagkatapos po, dito po kasi merong mga dalaga o mga babae na sexy po yung curve ng likuran nila. Minsan po ganito yung shape na likuran nila. Ganyan. May curve po yung mga likod nila. Ang gagawin po ninyo, halimbawa ganyan, makurba po yung likuran. Kung ilan po yung sukat na nabawas dito, katulad niyan, nasa 3/8, magdadagdag din po kayo dito ng 3/8. Dahil nabawasan po tayo dito ng 3/8, dadagdag natin doon para tama pa rin po yung sukat natin at saka po natin siya i-connect. Dito po, kanina, ito yung naging sukat natin. Hindi naman natin gusto yung malalim na, sa inyo po yan, kung ito po, ganito lang ang gusto namin lalim, pwede po ninyo na mas i-backless pa to hanggang dito. O kung ano po yung mas nais po ninyo na sukat o lalim ng inyong likuran. Pagdating naman dito, ay magdagdag lang po tayo ng mga 1/2 inch para po dito sa ating pinakailalim ng blouse length natin sa likuran. Ayan po. Ito po, cut 2 pieces, back center. Ito po ay sa side back. Dahil pag ginupit po ninyo yan, minsan nakakalito na, kaya lagyan po ninyo ng sulat. Ito po ay side front. Pin muna natin. Ipin ko po muna bago gupitin para hindi malikot yung papel. Ito pong gagawin namin na susunod, pwede nyo po itong gayahin. Lulukotin po natin itong ating pattern. Ganyan po. Ito po yung front. Ito po yung sarili lamang naming pamamaraan na dinabahagi po sa inyo. Ganyan po yung ginagawa namin o ginagawa ko po. Nilulukot ko po itong papel. Tapos pagdidikit-dikitin.
Yan. May kunila po ako. Ayun po. Ang gagawin namin, yan, uunatin na. Ito po yung front. Unahin muna natin yung front. Dikit lang po natin ng tape. Mamaya makikita nyo kung bakit po natin dinidikit ito ng tape. Meron po akong lagayan dito ng tissue. Isang ginagamit ko po ito para mas mabilis na madikit dahil may shape po yung ating tops. Ito naman, kaya mas maliit po. Ganun din po ang gagawin natin dito sa kabilang gilid. Nakikita nyo, nagkakaroon na ng shape. Dito rin po sa kabilang side ng front. At dito rin po sa back ay ididikit din po natin. Tatapusin ko lang po ito. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung ating susunod na gagawin. Center nyo lang yung pinaka-bus point. Doon nyo ilagay yung tape. Tapos ko na po itong pagdikitin yung ating pattern. Ngayon, sa ganitong paraan, pwede nyo na rin itong isukat
para makita nyo na kung saan yung dapat nyong idagdag, bawasan yung sa inyong pattern. Lagyan natin ito sa manikin. Masyado palang hindi kita. Teka, lalagay ko po muna doon sa bangko. Baliktarin lang po natin tong dinikit natin pattern. Ito po ay pwede to po sa mga beginners na maisusukat na po nila yung ginawa nilang pattern sa tube para pwede na po silang mag-adjust para sa pagluwag o yung pagsikip po ng kanilang pattern. Ito po, pinaliktad ko lang po yung dinikit natin. Tapos, parang maganda naman po pag nilapat natin. Ganyan din po ang gagawin ninyo. Yan. Sana po ay nagustuhan nyo yung aming ginawang tutorial video para po sa tube blouse. Patuloy po sana kayong sumubaybay sa aming channel at mag-subscribe po. Maraming salamat po.